Isang magandang umaga pong muli sa inyo pong lahat. Ito pong salaysay ko ngayon ay hindi muna po ako maghahayag kung ano po yung nilalaman ng ating banal na libro. Dahil nga po may kapahayagan po ang ating banal na Espiritu Santo ukol nga po dun nga po sa mga personal pong katanungan na natatanggap ko po mula po dun sa mga ibang nakakapanood po ng kapahayagan ko. Ayon po sa kanila, kung totoo daw po akong kinakasihan ng ating banal na Espiritu Santo, dapat daw po masagot ko yung katanungan nila, gaano man daw po kaselan ito. Ayon po sa kanila, kung talagang ako po ay pinapatnubayan ng ating banal na Espiritu Santo, dapat daw po ay maihayag po sa inyo pong lahat kung sino po yung tinutukoy po sa banal na libro na Amain, ang hari po ng kadiliman. Ilang araw ko pong pinagnilayan ito. Sa totoo lang po, wala po ako sa kondisyon, wala po ako sa mood na maghayag sana. Subalit ang ating pong banal na Espiritu Santo, yun nga po ang nagpahayag nga po na napapanahon na rin naman po na maihayag nga po, dahil nga po paano malalaman ng lahat kung sino at paano sila magkakaroon ng pagkakataon na mamili o timbangin nga po kung ang hari po ba ng kadiliman ay patuloy po nilang sasambahin o susuportahan. Ayon po sa ating banal na Espiritu Santo ay marapat lamang. At yun nga po, medyo mabigat na katanungan at wala po akong intention o personal na masaktan o masugatan ang sino man pong damdamin o grupo po natatamaan, dahil nga po tinatanong po ninyo, hindi naman po dahil sa sumasagot ako, sasagutin po ang tanong ninyo ay para iangat po yung sarili ko, para mapatunayan po sa lahat na totoo po ako. Ang ating pong banal na Espiritu Santo ang nagpahayag po na yung katanungan po ninyo ay ibalik ko po sa inyo pong lahat. Ayon po sa ating banal na Espiritu Santo ay pakawalan ko po sa inyong lahat ang isang katanungan ito, dahil ayon po sa Kanya, lahat po kayo, buong mundo po, buong lupain po, ay kayang sagutin ito, maliban po sa nag-iisang ako. Sino daw po? Si Kapitan Gimo. Sa kapanahunan po, dahil nga po lahat po ng karakter sa banal na libro po, dahil nga po ang Pilipinas po ay karugtong ng Hardin ng Eden, ang lahat po ng karakter po na nasa banal na libro ay buhay po ngayon at nakikipamuhay sa atin sa lupang hinirang, karugtong ng Hardin ng Eden, at yan po ay ang bansang Pilipinas. Lahat daw po kayo ay alam ninyo kung sino po ang Kapitan Gimo ng kapanahunan. Ang Kapitan Gimo po ng kapanahunan po ang idinideklara po ng atin pong banal na Espiritu Santo na siya po ang tunay at nag-iisa pong Amain, ang hari po ng dilim. Medyo mabigat po, pero ang mga tanong po ninyo ay naghahanap po kayo ng kalinawan, naghahanap po kayo ng kasagutan, at hindi naman po pwede na ipagkait po yan sa inyo. Ayon po yan sa ating banal na Espiritu Santo. Dahil nga po, nasa pinali tayo. At ito na po talaga ang sinasabi ng ating banal na Espiritu Santo, na ang lahat po ay huhubaran po ng maskara. At ang katanungan po ay nagmula sa inyo. Ang Kapitan Gimo po, mula po nung unang-una,
hanggang sa kapanahunan po at tumubo po ang orihinal niyang mukha sa lupaing ito, ay ang hari po ng kadiliman. Kung kayo po ay tagasunod o taga-suporta po ni Kapitan Gimo, alam nyo na po kung saan po kayo niaakayin. Yan po ay ipinababatid po ng ating banal na Espiritu Santo. Dahil sa totoo lang po, bilang ako po, ang nag-iisa lang daw po na hindi nakakakilala kay Kapitan Gimo. Sana po yung inyo pong katanungan ay nabigyan ko po ng kasagutan. At para naman po dun nga po sa mga pangyayari ngayon sa bansa po natin, ipinaabot po ng ating banal na Espiritu Santo na magpakahinamon po ang lahat. Huwag niyo pong ubusin ang inyong lakas at ang inyong galit at puot sa inyong dibdib. Bagkus po'y magpakahinamon po tayong lahat. Punuin po ng pag-ibig ang mga puso po natin at magpakatatag po tayo. Dahil marami pa pong laban na darating sa buhay natin sa panahon pong ito. Alagaan at ipunin po ninyo ang inyong mga supling at maging matibay at maging matatag po sa mga hamon pa pong darating. May mga bagay po na kahit na masakit at kahit po na mabigat, ay kung ano po yung nakatakda at nakaakda, ay siya po yung magaganap. Kaya, kapit lang po tayo. At sana po yung inyong katanungan ay nabigyan po ng kasagutan dahil tanging kayo lang din daw po ang siyang nakakaalam. Maraming pong salamat sa inyo. Wala po akong intention kahit na ano na makasakit ng damdamin po ng kahit po anong grupo. Subalit ang kapahayagan po ay nagmula po sa ating banal na Espiritu Santo. At ang katanungan po ninyo ay binigyan niya po ng kasagutan sa pamamagitan po ng abang lingkod po ninyo. Isa pong hamak, wala po akong alam, wala po akong kahit na ano po na hinihingi po sa inyo. Hindi ko po hinahangad na yun nga po, paniwalaan ninyo ako or kaya po yung mga salita ko po ay bigyan niyo po ng importansya. Dahil ako lang naman po ito, ako po isang hamak lamang na kahit hanggang ngayon po, hindi ko po alam kung bakit po ako ganong mas marami pong karapat-dapat. Yun lang po. Kung sino po si Kapitan Gimo, kayo daw pong lahat ang nakakaalam. Hindi lang po bansang Pilipinas. Buong mundo po. Si Kapitan Gimo po sa banal na libro ay ihahayag po sa mga darating na araw kung bakit po ibinaba ng ating banal na Espiritu Santo at kung bakit po naganap ang paggunaw po sa mundo. Maging maingat po tayo. Marami pong darating na magpapanggap na sila po ang tunay. Hanggang sa muli po, ako po ang inyong abang lingkod. Wala po akong ipinakikilala na kahit na ano po para sa sarili ko. Nakakalungkot lang po talaga yung mga pangyayari po, lalo na po sa bansang Pilipinas. Hanggang sa muli po. Bye! Paalam! Bye-bye! Mabuhay po tayong lahat at mag-iingat po. Kayong lahat, tayo pong lahat.
Pagpalain po tayo ng ating banal na Espiritu Santo.